Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So I hope tayo po ay handa sa pakikinig na salita ng Diyos ngayong umaga. Huwag po sanang lamigin ang inyong pananampalataya kung gaano kalamig ang ating pakiramdam ngayon. No? Now, tayo po tayong lahat, buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 3. In 1 Corinthians 3, we will read 1 to 3. We will read verses 1 to 3. At sabay-sabay po tayo. In verse number 1, ready, read. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? Okay, so dito po tayo magsisimula this morning. The title of this message is Spiritual or Carnal? Spiritual or Carnal? Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa pagkakataon na ito na muli dinako niyo po kami sa lugar po na ito. Salamat po at napili po namin ang oras na ito na lugar kung saan kami po ay magkakatipon, kung saan kami makakapanambahan. Salamat at hindi na naig ang kahit na anong mga bagay, higit po sa pakikipagtipon sa mga kapatiran at sa pagkikinig ng inyong banal na salita. Nawa, wag pong agawin ng kahit na anumang bagay ang aming atensyon ngayong umaga. At kung meron po kaming mga dalahin, iniisip, mga bumabagabag sa aming mga isipan, dalahin ko po na inyo po kaming tulungan, na ito po ay maibigay po namin sa inyo. At kami po, ang aming pong focus ay makatuon sa salita niyo po. Ikaw ang maitaas at maluwalhati. Ikaw, Panginoon, ang tuwing Diyos. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng tanging Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. So the title of this message this morning is Spiritual or Carnal? Mga kapatid, tayo po ay nasa taong 2023. Amen? Sino dito ang mga nasa 2015 na? At 1998? Wala po, ano? Tayo ay nasa taong 2023. And if you will observe, napakarami mga simbahan ang they are going and they are becoming like the world. Nagiging katulad po ng sanlibutan. Their churches, yung mga ilaw doon, parang nightclub. Pag pumasok ka. There's no difference. Napakadilim. Paano ka magbabasa ng Bible? Tama. At maraming mga simbahang ganoon, hindi naman sila nagsimulang ganon. They started like this church. Parang sa atin. No? They sing hymns. Makanta sila ng mga hymns and they have choirs. Pero along the way, natanggal yung mga bagay na yon, napalitan ng mga 7-11 songs. 7 words, sang 11 times. At nakakalungkot, pero even the preaching of the Word of God ay parang motivational speeches lang. They are not preaching the Word of God, they are suggesting. They are life coaches, they are not pastors. At yun yung nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid, na by God's grace, nawa ay huwag mapunta ang simbahang ito. The church, maraki ang parte ng simbahan sa buhay ng isang tao. This is where you spend, hindi man most of your time, pero a lot of your time, ay kasama mo ang mga kapatiran, nasa simbahan kayo, nasa gawain kayo, at napakaraming oras ang
ginugugol para sa bagay na ito. So it is very crucial to be in the church na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, napaka-importante na maprotektahan ang church na lumalakad sa katotohanan. At hindi dapat natin mapasawalang bahala ang mga bagay na kung saan ay sisira dito. Hindi nais ng Diyos na ang kanyang iglesia ay mapahamak at ang mga tao rito ay magkasira-sira ang buhay. Nakakalungkot po pero walang pinagkaiba ang buhay ng mga nasa simbahan sa buhay ng mga nasa labas. Bakit? Sapagkat nung mga nasa loob, karnal din. Yung mga nasa labas, natural man. Walang kaligtasan. Yung mga nasa loob, karnal. Ligtas daw sila. Pero nabubuhay saan? Kasalanan. At yan po ang ating ididil ngayong umaga. How the Apostle Paul also in 1 Corinthians 3 address these people. Mga ligtas po ito, mga kapatid. Basahin nyo. Preacher, paano mo nasabing ligtas? Sabi sa verse 1, kapatid eh. And I, brethren. Kapatid, tapos karnal. May ganun ba, preacher? Look on yourself. Tingin tayo sa ating sarili. And you will see, how about this? How about me? Ang kausap niya ay mga kapatid, and yet, sabi niya, hindi ako makapagsalita sa inyo gaya ng sa isang espiritual, ngunit parang sa isang karnal, parang mga bata o mga sanggol kay Kristo. Pinakain ko kayo ng gatas. I have fed you with milk and not with meat, at hindi ng karne, sapagat hindi nyo kaya ito. Sipin mo ba naman, 1-year-old, pakainin mo ng steak, kahit gaano kamahal, 5,000, isang hati o isang piraso nun, hindi niya appreciate sapagkat gatas lang yung kaya niyang i-intake. Neither yet now are ye able. At sabi niya sa kanila, sapagkat kayo'y mga karnal. And the marks of carnality in this passage, mga kapatid, ay ito po. May envying. May inggitan. Ano pa? May strife, may mga pagtatalo-talo, may mga pag-aaway-away. Ano pa? May divisions, may mga pulupulutong, mga hiwa-hiwalay. At sabi niya, hindi ba kayo karnal at tumalakad kagaya ng tao? Purihin ang Panginoon at natutunan natin ang tamang ebanghelyo. Praise the Lord for that. Amen. Na nung ating pinaniwalaan in Ephesians 1:13, tayo po ay naselyuhan ng banal na spirito ng pangako. And I pray that the gospel that the Lord Jesus Christ died for our sins, na namatay si Kristo para sa atin, inlibing, 3 araw na buhay na magmuli ay sinampalatayanan na natin. Ano pa ang iyong sasampalatayanan, kundi yung ginawa ni Kristo para sa atin? At yun po yung makapagliligtas sa tao. Walang reliyon ni ang simbahang ito ang kayang iligtas ang tao, malibang sasampalataya siya kay Kristo Jesus. At ikaw ba ay sumampalataya na kay Kristo Jesus? Hindi tinatanong kung ikaw ay pinanganak sa simbahan o nagsisimba o matagal na sa simbahan. Ang tinatanong, ikaw ba ay sumampalataya na kay Kristo Jesus? Dahil yun ang tatanungin ng Diyos at yun yung pamantayan ng Diyos kung ang tao ay isang ligtas. Hindi kung gaano siya kahaba umupo sa church. Have you believed the gospel? Have you trusted the Lord Jesus Christ? Nagtiwala ka na ba kay Kristo Jesus? I mean, in the Bible, isa lang ang Savior. It is not the pastor, it is not the church, it is not the soul winner, it is the Lord Jesus Christ. Kung kaya mong iligtas ang iyong sarili, maliban sa Kanya, dalawa na kayong Savior. Huwag ka, maghintay ka lang at mamaya maghahanda tayo para ipako ka. At least para may representation. Pero mga kaibigan, mga kapatid, the gospel ay kailangan mong sasampalatayanan in order for you to be saved. There's no other way, I am afraid. Walang ibang pamamaraan sapagkat ang ibang pamamaraan ay papunta sa kapahamakan. If not by what the Lord Jesus Christ have done, tayo pong lahat ay mapapahamak.
Sabi nga dun sa 1 Corinthians 15, kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, then our faith is in vain. Ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. So praise the Lord for that. And I believe marami po dito ang mga ligtas. May banal na espiritu ng pangako. Ngunit hindi po doon nagtatapos ang Christian life. Actually, doon lang po nag-start. For other churches or for other beliefs, mga kapatid, ang kaligtasan ay something na inaabot nila. Tama? Ibig sabihin, parang yun yung dulo. Pero sa atin, alam natin, it's just the start. Start ng buhay na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi po nagtatapos ang kalooban ng Diyos sa kaligtasan at paglawak lang ng ating kaalaman. Though, nakasulat yan sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Matatagpuan natin doon sa talata na yun, 1 Timothy chapter 2 verse 4, na kalooban ng Diyos have all men to be saved. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Yan yung kalooban ng Diyos. So kalooban ng Diyos, isa, maligtas ang lahat ng tao, at pangalawa, dumating sa kaalaman ng katotohanan. Ngunit salamat at hindi lang 1 Timothy chapter number 2, verse number 4 ang nakasulat sa Bible. Nakita po ba natin ang kapal ng Biblia na hawak natin? Ibig sabihin, it is not just the only thing na kalooban ng Diyos. But also, tayo po ay nilikha unto good works, mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse number 10. Ephesians chapter 2, verse number 10. We are created unto good works. Sabi niya, we are His workmanship, created in Christ Jesus. Patungo saan? Unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Mga kapatid, bakit good works? Because our works ay ilalagay po sa apoy. 1 Corinthians 3, balik tayo sa ating talata, at pag bumaba ka doon, matatagpuan natin sa verse number 13, ang katotohanan pong ito. 1 Corinthians chapter 3, verse 13, the Bible says, every man's work shall be made manifest. And I warn you, these are for saved people. Ito ay para sa mga ligtas. Kung hindi ka ligtas, hindi itatry yung work mo doon sa judgment seat. Sa ibang paghatol ka. Sa great white throne. Pero sa mga ligtas, sabi niya, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. At anong itatry ng fire? Anong susubukin ng apoy? And the fire shall try every man's work of what sort it is. Susubukin ng apoy kung ang ating gawa ay mabuti o masama. If any man's work abide which he hath built thereupon, anong matatanggap niya? Gantimpala. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Pero ito na lang ang consolation. But he himself shall be saved, yet so as by fire. No, parang kapag tumakbo ka sa marathon o 5 kilometer, 10 kilometer, kahit talo ka, may t-shirt ka. Parang gano'n na lang. At least sumali ka. Ano? Pero wala sa'yo yung gantimpala. Why? Dapat, kung gusto mo ng gantimpala, ikaw yung mauna. Kung gusto mo ng gantimpala, mag-abide ka sa rules, huwag kang babasag na rules, at galingan mo. Be temperate in that thing. Ano ibig sabihin, preacher? Bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo bara-bara sa ating paglilingkod. Dapat alam natin kung papaano at bakit tayo naglilingkod. Why? Kasi pwede tayong tumakbo. At least ligtas ka, pero wala kang gantimpala. Is it possible ng isang Kristiyano, napakatagal sa simbahan, pero walang matatanggap sa judgment seat of Christ? Yes. Bakit pa sinulat yan? If any man's work shall be burned, ano mangyari? Suffer loss. Ang sabihin ng karnal, at least save ako. Karnal nga. Why? Because rewards, ang ibig sabihin ng rewards, if we will receive rewards at the judgment seat, ibig sabihin nun, tama yung paglilingkod mo sa Diyos. Eh pag wala ka matatanggap, mali yung paglilingkod mo sa Diyos. Simple lang. Tama, ganun lang yun. Kung tama ang ating paglilingkod sa Diyos, may matatanggap ka. Kung mali, masunog.
magiging usok. Ang mga gantimpala ay nade-determine ng ating pagsunod sa salita ng Diyos. Particularly, mga kapatid, sa mga inuutos po sa atin or instruction po sa atin. Ano ibig sabihin mo, preacher? Gumawa ka ng arko kagaya ni Noah, gumawa ka ng templo kagaya ni Solomon, hatiin mo yung Red Sea kagaya ni Moses, at wala kang matatanggap na gantimpala sa Diyos ngayon. Bakit? Yun ba yung pinapagawa sa iyo? Pinapabuild ka ba ng ark? Diba? Pinapagawa ka ba ng templo? So kung hindi pinapagawa sa iyo, kahit sincero ka pa doon, ay nagkakamali tayo. At tayo ay matatagpo ang hubad sa judgment seat of Christ. 1 Corinthians 3:9-11. Sabi niya, "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how we build it thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ." Mga kapatid, nagbibuild ang Diyos ngayon ng something. Meron siyang gusaling itinatayo, meron siyang gusaling binibuild. Alam mo ba kung ano yun? Do we know what is that building? Certainly, hindi ito yung building nating ito. The verse tells us, yung talatang kakabasa lang po natin, sinasabi sa atin na tayo ay mga manggagawang kasama ng Diyos. Alam ba natin kung papaano tayong manggagawa at gumagawa para sa Kanya? O gumagawang kasama Niya? Kasi sinabi, laborers, hindi lang for God together. No? Tayo ay laborers, tayo ay manggagawa kasama ng Diyos, hindi lang para sa Diyos. O maaring in 1 Corinthians 9, tayo po ay naglilingkod uncertainly. In 1 Corinthians 9:26, sabi ni Apostle Paul, "I therefore so run." Sabi niya, siya ay tumatakbo. Pero ang maganda sa kanya, not as uncertainly. Hindi siya tumatakbo na, hindi niya sure kung ang bakit siya tumatakbo. "So fight I," sabi niya, "not as one that beateth the air." Hindi kagaya ng isa na parang sumusuntok lamang sa hangin. At mga kapatid, napaka-delikado na maglilingkod tayo na hindi natin alam kung papaanong naglilingkod dapat tayo sa Panginoon. Bakit ka uma-attend? Bakit ka kumakanta? Bakit ka nagbibigay? Maring isagot mo sa akin, para maluwalhati ang Panginoon. Napaka-spiritual na sagot. Ngayon, kung ayan ang iyong sagot, papaano mong nalamang nakakapagluwalhati yun sa Diyos? How do you know that it glorifies God? How do you know na yung ginagawa natin yon, pag-awit natin, pagbibigay natin, pag-attend natin ay nakakaluwalhati sa Kanya? Mga kapatid, hindi nyo ba alam sa Romans 12 verse 5, ito po. Romans chapter 12 verse 5, ito po ang nakasulat. Nandiyan pa po ba? Okay. Romans 12 verse 5, the Bible reads, "So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another." I-compare mo yon sa 1 Corinthians 3 verse 9 na binasa natin kanina. 1 Corinthians 3 verse 9. "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building." Merong binibuild ang Diyos ngayon. At ang binibuild ng Diyos ay walang iba kundi ang church. But more particularly the church na kanyang katawan. Body of Christ. Nagtiwala ka na ba sa gospel? Nagtiwala ka na ba kay Kristo Jesus bilang iyong tagapagligtas? Kung gayon, ikaw ay binautismuhan na tungo sa katawan ni Kristo. Kung gayon, ikaw ay parte na ng iglesia ng Diyos. Ikaw ay parte na ng simbahan ng Diyos. Ikaw ay parte na ng church.
Marahil ikaw ay naging parte ng church na ito dahil binautismo ka sa tubig. Local. Pero yung body of Christ, hindi ka mapunta doon sa tubig. Ang kailangan doon, naniwala ka sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang kailangan doon, nagtiwala ka kay Kristo Jesus bilang iyong tagapagligtas para maging parte ka nito. At lahat ng mga naligtas, parte po ng katawan ni Kristo. Yan ang binibuild ng Diyos ngayon. Ito yung binibuild ng Panginoon ngayon. At tayo ay manggagawa ng Diyos para din dito. Laborers together with God. Binibuild ito ng Diyos, ngayon katulong tayo ng Diyos para i-build yun. We are laborers together with God. You're God's husbandry. You're God's building. Di po ba? Tayo na yung manggagawa, tayo pa yung binibuild. Bakit? Parte ka niyan eh. Kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay nagtiwala sa ganyang ginawa, parte tayo niyan. Tayo yung binibuild ng Panginoon. Tayo yung pinapalakas ng Panginoon. Ang church na kanyang katawan o katawan ni Kristo ay yung entity o yung building, yung gusali na tinatayo o pinagtitibay ng Diyos ngayon. As such, ito ang gusto ng Diyos mangyari. Ephesians 4, verse 11 to 16. Ephesians 4, 11 to 16. Now, knowing na ito yung binibuild ng Diyos, yung church na kanyang katawan, this is His instruction. Ito yung gustong mangyayari ng Diyos o ito yung description din ng kung ano yung desire ng Diyos mangyayari para sa iglesia na ito, para sa katawan na ito. Mga kapatid, uulitin ko, kung ligtas ka, automatic parte ka niyan. Gustuhin mo man o hindi. Ay, ayoko dyan, ayokong part niyan. Abay, hindi ka ligtas. Pero kung ligtas ka, parte ka niyan. Automatic. Hindi mo kailangan mabautismo sa tubig para maging parte nito. Nung tayo sumampalataya kay Kristo, parte ka na yan. Parte na tayo niyan. Ephesians chapter 4 verse 11, sabi niya, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. For what purpose? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. For ano po? The edifying of the body of Christ. So the term used in the scripture para i-build up ang church ay edify. Edifying. Edification. Now, verse number 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Bakit kailangan mo ma-edify? Bakit kailangan mo mapagtibay? Verse 14, that we henceforth be no more children, para hindi na tayo maging mga bata, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, isa sa rason kung bakit dapat tayo mapagtibay sa ating pananampalataya ay para tayo ay hindi ma-deceive. Para tayo hindi madaya. Verse 15, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Verse 16, sino ang responsible for this edification? Sino ang responsable para mangyari itong pagpapatibay na ito? From whom the whole body fitly joined together. So yung buong katawan, joined together, compacted by that which every joint, parte ka ng katawan ni Kristo? Kung save ka, part ka. Kung parte ka ng katawan ni Kristo, kasama ka sa joint. At ang bawat joint may supply. Every joint supply it according to the effectual working in the measure of every part, mga kapatid. Bawat isang parte, bawat isang miyembro may measure. Praise God sa mga ministers. Praise God sa mga nagtuturo ng Bible. Pero hindi po ang katawan ni Kristo, hindi lang po yung mga nagtuturo ang may kakayanan to edify. Ano sabi ng verse? Measure of every part.
every joint supplieth. Ibig sabihin, bawat isang ligtas ay may parte at pwedeng makapagpalakas, makapagpatibay ng kapwa mananampalataya sa Panginoon. Hindi natin alam minsan yung presensya mo palang nakakabless na yon. Wow, nandito siya. Diba? Edification. Measure of every part, make it increase of the body. Paano? Unto the edifying of itself in love. Paano mangyari edification? In love. Preacher, papaanong hindi may edify yung bawat isa? Tanggalin mo yung love. Kung walang pag-ibig sa bawat isang miyembro ng katawan ni Kristo, hindi may edify ang bawat isa. Kaya sa Corinth may inggitan. Ba't ka ba naiinggit? Hindi mo mahal yung kapatid mo eh. Ba yan, bakit siya meron yun? Ako wala. Baka ba yan, sila lagi magkasama. Ako hindi na ako nakasasama sa mga ganyan. Do you know why may envying, may strife, may division? Walang pag-ibig. Bakit nagpupulo-pulo tong, naghihiwa-hiwalay? Ay kami dito grupo kami ng mga chika babes, mga moms. Dito kami naman mga nerd moms. Or dito naman kami mga cool pops. At kung hindi tayo magiging careful, mga kapatid, and we will create divisions in the church. No? Yung sinasamahan mo lang, syempre yung ka-level mo, you know. Pag hindi mo ka-level, hindi mo sasamahan. Ba naman to, ang hirap naman ito. Yoko dyan. Wala kami mapagkikwentuhan kundi tuyo. Mga kapatid, every joint supplieth the measure of every part. Marahil, mas maganda yung buhay natin sa iba. Pero baka, merong maitutulong yung kapatid na yun sa'yo na hindi mo alam na pwede pala. Bakit? Kasi po, this is the doctrine of the body of Christ. Hindi tayo dito solo flight, kaya ko lahat. Hindi po, mga kapatid. We cannot do it by ourselves. Bawat isang miyembro ng katawan ni Kristo, kahit gaano ka pa kabata, basta save ka. Kahit gaano ka pa ka-elderly, basta save ka. We have a part in the ministry of the Lord. Meron tayong parte sa ministry ng Panginoon. Hindi mas importante yung pagtuturo. Nabigyan lang tayo ng gift ng pagiging madaldal. Kaya ganun. Diba? Yung gift sa iyo, binigyan ka, medyo magaling ka magluto, ipagamit mo sa Panginoon. Ang nilulutuan mo lang, yung mga tropa mo na walang pakialam sa Diyos. Pero sa mga bibigyan mo lang, ayoko yung bigyan, ako. Kukutsain lang yan yung luto ko. Paano natin pinaglilingkuran ng Diyos ngayon? Dapat maintindihan natin na kapag pinaglingkuran mo yung kapatid mo sa Panginoon, pinaglilingkuran mo na ang Diyos. Kapag nakamusta mo, kapatid, kamusta ka? Man, tagal mong di naka-attend Ay, ganun ba nangyari sa inyo? Oo. Bahay, patuloy lang tayo, no? Yung ma-encourage mo ba siya? No? Yung encouragement na yun, mga kapatid, that is serving God. Sa palagay yung paglilingkod sa Diyos, kumakanta ka lang, no? Directly, kung gusto mo maglingkod sa Diyos ngayon, ano ba yung binibuild ng Diyos? Church. Sino ba yung church? Yung katabi mo. Paano mo maglilingkuran ng Diyos? Paglingkuran mo yung katabi mo. Simple. Yung hindi lang sa church kayo nagkakakita, bisitahin mo rin sa kanila. Amen. Hindi po mystical ang paglilingkod sa Diyos. Madali lang. Tignan mo yung katabi mo, mahalin mo yung katabi mo. Yan ang paglilingkod sa Diyos. Pag minahal mo yung katabi mo, pag minahal mo yung kapatid mo sa pananampalataya, ayaw mong sasaktan siya sapagkat si Kristo'y namatay para sa kanya. Ganon din ikaw.
Hindi po mahirap na, para maglingkod sa Lord, kailangan maganda yung boses. Kailangan paglingkod sa Lord, dapat maraming pera. Dapat maglingkod. Hindi po, mga kapatid. Serve one another. Mababasa mo yan sa Bible. Preacher, kasi ang daling intindihin yan, hindi yan siguro yung paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sinusubok tayo ng Diyos, hindi naman sa hindi natin alam eh. Naniniwala ako yung Bible, marami tayong hindi alam. Pero saan tayo nagkukulang? Doon sa alam natin. At hindi natin ginagawa. Alam mo kailangan ibigin ng kapatid, pero hindi mo iniibig. Alam mo kailangan nag-spend ka ng time para mapalakas ang iba. Mas marami tayong time sa TV. Alam nating mas maraming panahon na kailangan nating i-spend para mapalakas yung kapatid natin, para matulungan sila sa Panginoon, para matuto sila ng doktrina. Pero iba yung message na dinadala natin sa kanila. Kapag nagkikita, edifying of itself in love. Edifying of itself in love. Now this, ang Apostol Pablo ay nire-rebuke ang mga Corinthian believers sa kanilang kawalan ng pag-ibig at kalinga sa bawat isa, or care. Paano mo nasabi yung preacher? Kasi may pakialam sila sa sarili lang nila. Kapag ikaw ay nagkasala at nabuhay sa kasalanan, wala kang pakialam sa kapatid mo sa pananampalataya. Interesado ka lang na matupad ang sarili mong desire at lust, kahit pa maapektuhan ito at madadamage nito ang iba. Binigyan tayo ng Diyos ng liberty, hindi po license to sin. Magkaiba po yun. Galatians chapter 5. And I pray, wag nawa na mapangalanan ang ating church. Diyan, puro grace, kaya tiga mo, puro sin. Galatians chapter 5, verse number 13. Galatians chapter 5, verse 13 to 15. Galatians 5, 13 to 15, verse number 13, the Bible reads, For, brethren, ye have been called unto liberty. Tinawag daw tayo sa liberty, mga kapatid. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, wag nung gagamitin yung liberty na yun for an occasion to the flesh. Pero saan dapat gamitin? But by love, serve one another. Preacher, hindi siya karapat-dapat i-serve. Hindi siya karapat-dapat tumanggap ng service. No? Tayo ba ay karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos? Tayo ba ay karapat-dapat sa kaligtasan ng Diyos? Hindi po ba hindi? Tama? Ngayon, kung hindi tayo karapat-dapat at inuutos sa atin ng isang karapat-dapat na Diyos na paglikuran natin ng iba, edi marapat lamang na sundin po natin yun. Verse number 14. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ito po, tanong lang. Kung magkakaroon po kayo ng best friend na katulad nyo, gugustuhin nyo kaya? Yung ugali, parehas na parehas mo. Tapos best friend mo siya. Kaya mo kaya yon? Yung iba iniisip, hindi pwede, preacher. Hindi talaga uubra. O bakit naman hindi uubra? Daldal yun eh. Pag yun yung, di ba? Kapag nagkaroon kaya tayo ng kaibigan natin na matalik na kaparehas mo yung ugali, matitiis mo kayong tao na yun. Kung ang sagot mo ay hindi, bakit ganyan ka pa rin? Bakit gusto mo na ang turing sa'yo ng iba ay maayos, pero ang turing natin sa iba ay hindi. Particularly sa kapatid natin sa pananampalataya. Napakahalaga, pinapahalagahan ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng miyembro ng kanyang katawan. Kanya yan eh. Church niya yun. Ibig sabihin, mahalaga ang bawat miyembro. Mahal ng Diyos ang bawat miyembro. Mahal ni Kristo ang bawat miyembro ng kanyang katawan. Yan pa po ba kayo? Verse number 15. 5:15, Galatians. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Bite and devour. Nagkakagatan. Naglalamunan. Sabi niya Pablo, mag-ingat kayo, wag na lang kayong makonsume. No? One of another.
binigyan tayo ng liberty ng Panginoon to serve our brethren, para paglingkuran ng ating mga kapatiran, at hindi para gamitin as an occasion to the flesh. Natanggap mo ba ang katotohanan? Praise the Lord. Kung tayo nakareceive ng truth from the Word of God, from the preaching of God's Word, praise the Lord. Kung ganoon, punta tayong Ephesians 4. Kung nakatanggap ka ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, then this is the admonition written in the Word of God. At ito dapat yung atin pong pakailagay sa ating puso at i-apply natin sincerely sa ating buhay. Ephesians chapter 4 verse 21, pababa. In verse number 21, sabi niya, "If so be that ye have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus." Alam natin that Jesus is the way, the truth, and the life. At kung anong maituro sa atin from the Word of God, na ito'y salita ni Kristo, na ito'y salita ng Diyos, then that's the truth. Kung gayon, ikaw ay natutunan o naturuan ng katotohanan, verse 22, ito ang utos. "That ye put off concerning the former conversation the old man." Ano daw gagawin sa old man? Parang damit, hubarin. Put off. Preacher, ganto na ako eh. Ganto na talaga ako, matagal na akong ganto. Anong sabi ng Bible? Hubarin mo. Tao lang ako, preacher eh. Ganun talaga. Ang sabi ng Bible, hubarin mo. Hindi sinabi ng Bible na, okay lang yan. Ganyan ka na talaga. So, as is na lang. Hindi po. Ang sabi ng Bible concerning the old man, the former conversation, anong utos ng Bible? Hubarin. Put off. Concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. And one way, para magawa rin yon, be renewed in the spirit of your mind. One way para ma-put off natin yung ating old man, o yung tinatawag natin old nature, para magagawa yon, kailangan ma-renew yung spirit ng ating isipan. Paano mangyayari yun? Kailangan mo ng paghuhugas ng salita ng Diyos sa isipan mo. Kailangan ko ng constant na parang ilog na umaagos yung salita ng Diyos sa aking isipan para ang mga corruption na nasa aking isipan ay maaalis at matatanggal. Preacher, nalilito na ako. Hindi ko na maintindihan. Ito po ang sabi ng Bible. Hindi kalooban ng Diyos na yung old man natin ang nakikita sa atin. Hindi kalooban ng Diyos na yung ugali natin, na tinatawag nating ugali ko na to, ay nandiyan pa rin. Bawat isa sa atin, noted, may ugali. Bawat isa sa atin, noted, may past. Bawat isa sa atin, noted, merong mga bagahe. Pero nung sabi ng Bible, put off. Hindi ko maputo, preacher. Anong tawag doon? Disobedience. Hindi yun, hindi talaga kaya, preacher eh. Anong hindi kaya? Ayaw mo lang. Dahil kung hindi pala pwede, hindi inutos. Kung sabi dito, siguro, you might put off. Ganun sana. Kung hindi pa pwede. Pero lahat po ito, sa lahat ng ligtas, ibinigay ang parehas na passage. Ibig sabihin, lahat may kakayanan. Ang tanong lang, gusto mo ba o hindi? Willing ka ba o hindi? Walang Kristiyano pwede magsabi, hindi. Ganto na ako. Wala na talagang pag-asa. Hanggat mabuhay pa, hanggat may hininga pa, binibigyan pa ng tsansa ng Panginoon na magbago. Binibigyan pa ng tsansa ng Panginoon para mag-conform to the image of His Son. Binibigyan pa ng tsansa ng Panginoon para mabuhay para sa Kanya. Dahil kung hindi na binibigyan ng tsansa ng Panginoon, matagal ka nang nandoon sa prime. O kaya sa kalapandayan, depende sa budget. Okay? Pero anong sabi ng Bible? Put off. Hubarin. At ano sabi ng verse 23? Be renewed in the spirit of your mind. So kung gusto mong ma-renew yung spirit of your mind, be with the people na kanilang mind, nare-renew din. Kung nandoon ka palagi sa mga tao na puro negative ang isip at puro negative ang sinasabi, tiyak, puro negative ka rin. Alam namang naligo ka sa burak, aasahan mong kutis, perlas. Malamang, amoy burak din. Nandoon ka eh.
Di po ba? What's the point, preacher? Our mind should be renewed kasi kalooban ng Diyos yun. Be renewed in the spirit of your mind. Yan ang kalooban ng Diyos. At ano pa? Verse 24. Kung may hubarin ka, may isuot ka. Put on the new man, which after God is created saan? Righteousness and true holiness. Ito yung gustong makikita ng Diyos. Sabi ng iba, ang mahalaga lang, yung puso ko. Hindi mahalaga yung panlabas. Kasi ang tinitignan ng Diyos yung panloob. Tanong, sino ulit pinaglilingkuran natin? Ang Diyos. Pero paano natin siya pinaglilingkuran? True people. Alam mo naman, dumirect ka sa Panginoon, paano ko ba, Lord, paano kita paglilingkuran? True people, ang ating paglilingkod. So, yung sabihin na ang mahalaga lang yung puso ko, ito mga kapatid, hypocrisy yan. Bakit? Kung ang puso mo maayos, malamang dapat panlabas mo maayos. Paano mo sasabihin na maayos yung puso mo kung ang panlabas mo, pangit? Paano mo sasabihin na yung panloob mo ay renewed ako, blessed ako, pero ang lumalabas sa bibig mo, puro pangungutya. Di ba? Hindi consistent. May mali. Ang tama lamang mga kapatid, kung tayo ay may binagong puso, may binagong buhay din yun palabas. Hindi mo pwede sabihin, hindi, mahalaga lang ang nasa loob. Eh di wag na tayo magdamit, mga kapatid. Ang mahalaga, we love God. Tama. Ang mahalaga. Minsan, sa sobrang nating paghahanap ng justification, mali-mali na yung sinasabi natin. Ye put on, anong sabi niya? Suotin natin ang new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Therefore, ito na, hinubad yung luma, sinuot yung bago, anong epekto? Verse number 25. Wherefore, putting away lying. Speak every man truth with his neighbor, for members one of another. Mga kapatid, iwanan na natin yan. Sabi nga ng vlogger, sobra na insan, eh? Sobra na yan. Diba? Iwanan mo na yan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo nagsisinungaling. Amen? Kahit yung mga maliliit na pagsisinungaling, this white lie, and gray lie, and black lie. No? Small sin, medium sin, big sin. Mga kapatid, mahirap pagkatiwalaan ng taong nagsisinungaling. Mahirap. Mga kapatid, niligtas ka ni Lord. Christ died for our sins. Sin ba yung pagsisinungaling? Namatay si Kristo para dun. Hindi ko maiwanan preacher sadyang ganun lang talaga. Anong sabi? Put off. So kapag hindi mo maalis yon, ibig sabihin disobedient tayo. Hindi ibig sabihin kawalan ng ability na maalis. But it is not God's will that we are lying. Putting away lying. Minsan, nagagawa natin yon para makatakas sa responsibility. Alam niyo po sa trabaho, minsan, bawa may pinagawa yung boss. Sabi ng boss, pakitawagan mo nga ito, Josh, pakitawagan mo nga ito at kasi bawal ma-delay to dahil pag na-delay to, magbabayad tayo. Okay. Nakalimutan mo o nakalimutan ko. Patay, tinanong. Josh, natawagan mo na ba? Ang sabihin, busy daw, sir. Hindi matawagan. Pero sa totoo, hindi lang talaga natawagan. That's lie. That's lying. Minsan, manhid na tayo, nagsinungaling na pati sa magulang. Kulang ang baon? Sobra-sobra. Pero nagsisinungaling. Bakit? Para pambili ng Shopee. Para pambili ng Lazada. Para pambili sa Watson. Para pambili ng trumpo, mga bata. Para pambili ng yoyo. Diba?
It is not the Lord's will na tayo nagsisinungaling. Preacher, paminsan-minsan lang naman. Paano tayo pagkakatiwalaan? Kung yung magsasalita pala tayo, hindi natin tiyak kung nagsisinungaling ka nun o seryoso ka nun. Paano pag tumawag ka? Pakipunta kami dito, umaapo yung bahay. Yun pala, wala lang. Joke lang pala yun. Paano pag sa susunod na? Paano tayo gagawin? Paano magiging seryoso yung iba sa sinasabi natin? Mga kapatid, small lie, big lie, kahit saang area ng buhay, hindi kalooban ng Diyos. Kasi kung kailangan nating magsinungaling, hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa natin. Kung kailangan mo magsinungaling sa timbang mo, sa height mo, then there's something wrong. Amen? We are still in a Baptist church. Tama? Praise God. So anong sabi? Putting away lying. Speak every man truth with his neighbor. Magsabi na lang tayo ng totoo. Kapatid, ba't di ka makaka-attend? Tinatamad kasi ako, pastor eh. Ganun na lang sana. Hindi yung, ganito kasi, punta doon. Ang dami pang palusot. Di ba? Sabihin mo na lang to. At least alam. Di ba? Napakadali lang. Putting away lying. At alam niyo po, when we lie, para maging consistent ka doon, kailangan papatungan mo ng panibagong kasinungalingan yun. Ganun yun. Hindi ka magiging consistent kasi. So kailangan, mahirap na buhay yun. Komplikadong buhay kapag tayo nagsisinungaling. Kasi hindi mo alam kung magsasabi ka na ng totoo o kailangan magsinungaling ka pa rin. At napakahirap. So ang kalooban ng Diyos, tayo po ay magsalita ng katotohanan sa bawat isa. Amen? Ang Diyos natin, banal. Salamat sa Panginoon, hindi siya nagsisinungaling, ano? Nung sinabi niya na believe on the Lord Jesus Christ, sinabi niya na magtiwala ka sa gospel, sure yun. Hindi yung, Lord, sure ka ba? Hindi nga. Ito na yun. Buti na lang, pwede natin pagtiwalaan yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi truth ito. Amen? And it is God's will na tayo rin maging truthful. Ano pa? Huwag po kayong mag-alala. Mahaba-haba pa ito. Verse number 26. Be ye angry. Yun lang yung nabasa ng iba. Natapos na yung verse doon. Ano sabi? Be angry and what? Sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Meron palang galit na hindi ka magkakasala. Pwede pala yun. Paano yun? Diba? Kung hindi mo nga alam kung paano yun, huwag ka na lang magalit. Sabi niya, be ye angry and sin not. May mga bagay na dapat magalit agad tayo. Kasi masama. Pero pag sa bagay ng Diyos, sa gawain ng Panginoon nawa, huwag natin kinagagalitan. Kundi atin pong ina-approve at atin pong sinusuportahan. In verse number 27, ano pa? Kadugtong siya ng verse number 26. Dahil doon sa colon, neither give place to the devil. Kasi kapag galit tayo, napakarami nating nasasabi. Lahat na nasusumpa natin. Di tayo aware. No? Kahit sa mga anak, minsan na kung ano nasasabi sa nanay dahil galit. Ba? Hindi lang napayagan, hindi lang nabigyan ng baon, hindi lang na kung ano-ano nang sinasabi. Buti na kung iba lang ang nanay ko, kung iba lang ang tatay ko, kung wala lang ako sa bahay na ito. No? Ang dami-daming sinasabi, hindi nilang marunong magpasalamat. Verse 28. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Isa sa way
para makapag-edify tayo ng iba is through our mouths and words. Para makapagpatibay tayo ng iba, para makapagpalakas tayo ng kapatid sa pananampalataya, salita ang ginagamit. Bibig ang ginagamit. Kaya ang sabi niya, verse number 29, huwag hayaan na kahit na anong corrupt communication lumabas mula sa ating bibig. Kundi kung ano ang mabuti para gamitin sa ikatitibay, sa edification. That it may minister grace unto the hearers. Mga kapatid, our mouths, talagang may kakayanan ito to build or to destroy. Our mouths, may kakayanan to support a brother or to condemn a brother. Kaya sabi niya, huwag hayaan na kahit na anong kurakot na communication ang manggaling sa ating mga bibig. Kundi kung anong mabuti to the use of edifying. Ulitin ko po ang premise kung bakit. Ito yung binibuild ng Diyos ngayon, yung kanyang katawan, yung church. Bawat katabi natin ngayon, kung save yan, parte yan ng katawan ni Kristo. Paano mo siya ma-edify? Also, isa sa ginagamit, words. So kapag kausap natin ng isang kapatid, make sure ang lumalabas sa ating bibig, which is good to the use of edifying. Which is good to the use of edifying. At hindi corrupt communication. Kasi kapag corrupt communication galing sa ating bibig, mga kapatid, hindi edification ng effect, kundi division, envying, strife. Yun yung magiging effect nun. Yun yung mangyayari. Yun yung kakalabasan. In verse number 30, grieve not and grieve not the Holy Spirit of God. Every time na tayo nagkakasala, every time na may bagay tayo na alam nating tama, hindi natin ginagawa, alam nating mali, ginagawa pa rin natin, nag-grieve yung Holy Ghost na nasa sa atin. At mga kapatid, huwag nating minamalit sapagkat ang Holy Ghost, ang Diyos yun. Nakatira yun sa bawat isang ligtas. Templo nga yung ating katawan ng banal na Espiritu na ito. Isipin mo, nakatira ang Diyos sa bahay mo? Nakatira siya mismo sa iyo? Sa akin? I'm grieving Him. At alam natin yun, minsan kapag may nagagawa tayong hindi tama, alam mo, nag-grieve mo ang Holy Spirit. So kapag ganun, mga kapatid, repent agad, huwag natin patagalin. Hindi, ipunin ko muna. Konti pa lang eh. Dapat marami. Para kapag nagrepent ako, isang buhusan lang ng iyak. Hindi po, mga kapatid. The more na tayo nagiging spiritual, the more, mga kapatid, na tayo nagiging sensitibo sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Kung dati, pag gumawa ka ng kasalanan, ganun na lang. Parang wala lang sa'yo. Pero nung nasave tayo by God's grace, mga kapatid, dapat alam natin, konti lang na pagkakamali, nasasaktan ng Diyos. At hindi ka na rin komportable, ayoko na. Hindi talaga gusto ng Panginoon ito. Grieve not the Holy Spirit of God. Saan siya nakatira? Sa mga ligtas. If we are not saved, walang Holy Spirit sa atin. Maring may conscience tayo. Pero, ang conscience na di-defile. Kailangan natin ang Holy Spirit. Parang Holy Spirit nakatira sa atin, i-guide tayo into all truth. Nandiyan pa po ba? Hindi kalooban ng Diyos na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Grieve not the Holy Spirit of God. Nakatira yan sa bawat isa sa atin. Naligtas. Ulitin ko na-save. Kung save tayo, may Holy Spirit tayo. Kung may Holy Spirit tayo, huwag natin i-defile yung temple na yan sa kung ano lumalabas din sa bibig natin. We are representing God. How we speak, kung ano yung paraan natin pakipag-usap at anong lumalabas sa ating bibig, mga kapatid, you are representing God. Kaya hindi mo alam, hindi natin alam minsan, ganyan pala yung Kristiyano, ganyan pala yung Baptist, ganyan pala yung save daw, ganyan. No? Wag nawa, mga kapatid.
tayo ay dapat patuloy, willing magpabago sa Panginoon. Wala sa atin ang makapagsasabi, na-attain ko na, naabot ko na, ito na yung Christianity. No? Hindi po. Bawat isa sa atin may dapat pang matutunan. May dapat pang isuko sa paanan ng Panginoon. May dapat pang i-give up. May kailangan pang baguhin. May kailangan pang pagsisihan. Amen. Sige, sabi di tayo naniwala ng repentance. Ito nga, repentance na ito. Buong oras na ito. Dapat mag-repent na. Bakit? Di kalooban ng Diyos yan. Amen. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Verse 31, let all bitterness. Amen. Ang ampalaya, masarap lang, pangtiyan. Huwag mong gawing way of life. No? Huwag yung way of life natin punong-puno ng kapaitan na para bagang ang buhay mo parang Freddy Aguilar. No? Yung tugtog ng buhay mo kundi man. Ang kanta natin, all I need Jesus. Pero sa totoo lang, isinilang ka sa mundong ito. Ganon eh. Diba? Anong kalooban ng Diyos? Put away. Alisin. Matanggal. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking. Anong kalooban ng Diyos dyan? Pakitapon. Be put away from you with all malice. Bakit po? Hindi naman makapagpapalakas yun ng kapatid eh. Hindi naman makapagpapatibay ng kapatid yun eh. Amen? Kung meron tayong problema sa isang tao, kausapin natin. Huwag mong pagkwentuhan. Kung gusto mong pagkwentuhan, hindi edification ang gusto mo. Gusto mo lang ng topic. No? Anong sabi? Let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, put away. Hindi, may karapatan ako magalit. Ikaw lang? Lahat tayo may karapatang magalit. Pero nung kalooban ng Diyos, itapon nating lahat. Bakit? Dapat mahalin kita, dapat mahalin mo ko sa Panginoong Hesus. Pares tayo ligtas. Amen. Diyan pa po ba kayo? No? Word of God pa po ba yan? May dinagdag ba? Wala. Wala. Nag-preach lang. Tama? So, masakit ba ang Bible pag pinreach? Yes. Pero nakakatulong ba? Yes. Kailangan minsan no? Minsan kasi nakatulog na. Sabihin, lasing na sa mundo eh. Kailangan ng konting suntok mula sa salita ng Diyos para magising. No? Ano daw ang dapat tayo sa bawat isa? And be ye kind one to another. Preacher, no way. No way. Isama mo na ako sa iba, wag lang sa kanya. Be kind one to another. Mga kapatid, deep doctrine ba to? Pag tuturo ako dito ng timeline, alam ko sa iba sa inyo nakalutang. Hindi alam. Okay lang eh. Pero itong mga bagay, alam niyo po, ito kasi yung importante din. Alam niyo bakit? Ito nga yung binibuild ni Kristo. Marami sa atin, marami nang alam sa Bible. Kulang sa apply. Kulang sa application. Okay yun. Marami tayong alam na Bible verse. Okay yun. Marami tayong alam na doktrina. Pero kapag sa love, wala tayong alam, mangmang tayo mga kapatid. Dahil yan ang gusto mangyayari ng Diyos para mapagtitibay ang kanyang iglesia. Kapag mangmang tayo sa pag-ibig, wala tayong alam. Anong sabi ni Paul? Doon sa charity? Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, alam mo yung mga yun. And though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, magpakain ka pa na mahirap. And though I give my body to be burned, maging martir ka pa, and have not charity, it profited me nothing.
kung walang pag-ibig sa kapatid natin sa Panginoon, kahit gaano ka pa, karami mong alam sa Bible, walang kwenta yun. Ang knowledge dapat natatransfer sa pag-ibig sa iba. Mas natututo ka ng Bible, mas nalalaman mo, kailangan nila ng Panginoon. Kailangan nilang salita ng Diyos. Hindi yung mas marami ka natututunan, wala talaga silang alam. Ang hihinang nila lang, mga mangmang. Di ba? Hindi ganun. Dapat, mas marami tayong natututunan, mas maraming inaiimbak sa ating kaluluwa na salita ng Diyos, mas lalo yung pag-ibig natin sa iba. Sapagkat kawawa sila kapag hindi nila natutunan yung natutunan natin. Bakit tayo magmamalaki? Ba't tayo magmamayabang? Kinahabagan lamang din tayo ng Panginoon. Bakit tayo? Kung sino na tayo? Dahil ang dami nating alam na verse. Kung sino na tayo? Dahil alam mo mag-timeline, alam mo yung before the cross, after the cross. Anhin ni Kristo yun kung yung kapatid mo, hindi mo kayang maging kind sa kanya. Amen. That's the test of Christianity. Hindi yung alam mo, kundi kung anong ginagawa mo dun sa alam mo. Kung anong ginagawa ko doon sa alam ko. Hindi yung kaya mo lang, alam ko na yan, pero yung ugali natin hindi nagbabago. Yan ang ititest sa judgment seat of Christ. It's not what you know, it's your works that will be made manifest because it shall be revealed by fire. Hindi yung alam natin lang. Dami nga nating alam. Pero sa kapatid natin sa pananampalataya, wala tayong makasundo. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3, anong meron doon? Divisions. Ano bang division? Hindi mo kasundo yung iba. Kaya dito kami. Dito kami. Dito kami. Diba? Bakit? Hindi mo kaya makipagsundo sa iba dahil nga mali daw sila eh. Ay, mali ang mga yan. Mali ito. Diba? But the truth is, carnal lang talaga. Be kind one to another. Ano pa? Tender-hearted. At minsan mga kapatid, naabuso yan. No? Yung mga malalambot ang puso sa Panginoon minsan naaabuso. Pero hindi po mga kapatid. Tender-hearted and yet wise pa rin tayo. Wise. Kailangan wise tayo. May wisdom tayo. Forgiving one another. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mga kapatid, kung hindi tayo matututo magpatawad ng iba, no, tatanda tayo ng maaga. Kung di tayo marunong magpatawad sa kapatid natin sa Panginoon, for whom Christ died. Namatay si Kristo para sa Kanya. Namatay si Kristo para sa akin. So therefore, ang sabi ng Panginoon, forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Deserve ba natin mapatawad sa lahat ng kasalanan natin? No. Pero ba tayo pinatawad ng Diyos? That's God's grace. Yan din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Deserve niya bang patawarin mo? Maaring hindi. Pero anong kalooban ng Diyos? Patawarin mo siya kung kapatid mo siya sa Panginoon. Amen. Diyan pa po ba kayo? Alright. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. I'm aware of time. When we talk with our brothers and sisters in the church, anong pinag-uusapan natin? What's our topic? What's our agenda? Nakakapag-edify ba ng iba? O nakakapanghina? O nakakapag-divide? Pag-ibig ba yung umiiral o hate? Sinasabi ba natin, ay, bless ako na umaten ka ngayon. Bless ako na nandito ka. O nung nakita mo, uy, may kikwento ako sa iyo. Diba? We should be bearers of one's burdens. Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Word of God ba itong pinipreach na po natin? Amen. Di pa naman tayo lumalabas sa Word of God. Wala pa namang Judith akong binabasa dito at Maccabees. Tama? So tayo ay nasa salita ng Diyos. Pero sometimes we are not aware of this passage. Or kapag nagbabasa tayo ng Bible, parang tinatalunan lang natin, parang basta lang, mabasa ko lang. Pero di natin binibigyan ng atensyon. That this, kung salita ng Diyos ang rightly dividing the word of truth, this is also the word of God. No? At ito nga yung
application ng rightly dividing the word of truth. Actually, kung natutunan natin mag-rightly divide ng scripture, dapat yung ating pag-ibig sa ating kapatid ay mas lalong nag-uumapaw. Yun yung effect nun. Pero anong nagiging effect minsan ng rightly dividing the word of truth? Yung mayabang. Bakit? Knowledge, puff it up. Pero anong kulang? Charity. Kaya sabi niya, charity, edified. Galatians 6 verse 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, o meron ka nakita na may pagkakamali, ye which are spiritual, anong gagawin? Restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Hindi yung magmamayabang ka, kundi kinukonsider mo rin sarili mo, baka ikaw din mahulog sa parehas na kasalanan na yun. So dapat careful tayo. Hindi tayo yung magre-restore na mayabang. No? Kundi yung papakumbaba, meek din. Verse 2, bear ye one another's burdens. So magbuhatan daw tayo ng mga burden natin. And so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, kung meron daw isa sa atin, nag-iisip na, I am something. Importante akong tao. When he is nothing, he deceiveth himself. Dinadaya daw natin ang sarili natin kapag iniisip natin na importante tayo. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word, so sa mga natututo, communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Nakatakot po yan, mga kapatid. Pero nung tayo na-save, hindi tayo pinangakuan ng Diyos na aalisin niya ang mga consequence ng kasalanan natin. Siniligtas niya tayo. At least, langit ka na. Pero, kung tayo nagpapatuloy sa kasalanan at bago tayo maligtas, nagkakasala tayo, may consequence pa rin yun sa buhay na ito. Bakit? Kung anong itanim mo, malamang aanihin yun. For he that soweth to his flesh, verse 8, shall of the flesh reap corruption. Sila na mga naghahasik sa laman, ay sa laman aani ng ano? Kakurakutan, corruption. But he that soweth to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Mga kapatid, hindi natin madadaya ang Diyos. Alam mo, minsan pinagpanalangin natin, Lord, bakit po ganito nangyayari sa buhay ko? Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Minsan itanong mo, Lord, ano bang kasalanan kong ginagawa? Ba't nangyayari to? Minsan, sisihin natin ng Panginoon, tayo may kagagawan. Minsan, inaani lang natin kung anong ating tinatanim. Pwede kasi tayo mag-suffer sa buhay na ito 2 ways na alam ko. Una, na pamamaraan, mag-suffer ka dahil sa kasalanan. Consequence. Dahil sa kasalanan, may effect. No? May epekto. Una yun. Pangalawang suffering for Christ. Nag-suffer o pinersecute dahil sa pananampalataya. Sino ba naman nakakaranas ng pangalawa? Konti lang siguro o hindi naman madalas. Pero madalas, marami tayong suffering sa buhay na ito ay dahil sa kagagawan natin mismo. Dahil sa sin natin. At ano sabi ng Bible? Kung ano ang ihasik mo, abay anihin. Ay, ganun ba? Kawawa naman pala ako. Anong mangyayari sa akin? Diba? Mga kapatid, praise God, di naman tayo iwanan ng Diyos eh. At least kasama natin si Lord. Pero may consequence po ang kasalanan. Hindi ko pwede sabihin na, hindi, once you're saved, lahat na inalis, pati consequence, inalis na ng Panginoon yun. Hindi po. Ito nga, liwa-liwanag. Galatians pa binabasa natin. Anong sabi? Huwag kayong padadaya. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ang ating tinatanim, mayat maya, kung ang ating paghahasik ay sa laman, mga kapatid, aani tayo sa laman. Ito po, next katanungan.
Kaya tayo mapagkatiwalaan ng sikreto ng iba? Pag nagsabi ba ako sa'yo ng sikreto ko, may ingatan mo ba? Baka next week, ako na lang ang di nakakaalam na alam na ng lahat. Tama? Bilang mga kapatiran sa Panginoon, minsan may mga, di po ba, dahil sa mga young people, mga ibang mga kapatid, nanghahanap kayo ng kakausap sa inyo o kakausapin nyo. Nagka-counsel, ganyan. So, kakausapin nyo, sasabihin nyo yung nangyari, ganyan. Tayo kaya ang uri ng Kristiyano na kapag napagsabihan tayo ng ganun, nangyari sa buhay niya, struggle niya, ay hindi mo ikikwento kung kani-kanino. Or kapag narinig mo yun, kating-kati yung dila mo. News scoop. No? Tayo kaya yung Kristiyano na magbe-bear ng burden nila. Hindi mo binear yung burden eh. In-spread mo yung gossip. Magkaiba yun. Bearing burden, ibig sabihin, marinig mo yung struggle ng kapatid, marinig mo yung pinagdaraanan niya, abay, paano ko kaya siya matutulungan? Paano kaya ma-alleviate kung mabibigatan siya? Paano siya magiging better? Paano siya mako-comfort? Ganun ba yung iniisip natin? Or ang iniisip natin, kanino ko kaya to next masasabi? Again, mga kapatid, we should be like Christ. Salamat sa Panginoon, no? Pag nagsabi ka ng problema sa Panginoon, walang nakakaalam na iba. Siya lang eh. Diba? Kung nilakasan mo, alam din ng diablo yun. Siyempre, nandun nakikinig lang yun sa tabi mo eh. Ano kaya ito? Diba? Pero, kung tayo nagpe-pray silently, ang Diyos lang nakakaalam nun. At minsan pang ipanalangin natin, may sabit. Kaya salamat, nag-i-intercede pa yung Holy Spirit para sa atin. Who maketh intercession for us with utterings, with that cannot be uttered. Sabi ng Romans chapter 8. Pero ang point, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo dapat yung uri ng mga tao na pwedeng mapagkatiwalaan. Tayo dapat yung uri ng mga tao na kapag meron tayong ipinatago sa ating sikreto, nakatago talaga. Hindi yung nagsabi, siya na lang ang di nakakaalam na alam na ng lahat. The more we learn about a brother's weakness, alam niyo po, ang church na ito, by God's grace, may band tayo na close eh. We're close, no? Pag may birthday dyan, laging may handa. Dami ah. Parang weekly, may handa. May birthday naman. Sino mo may birthday dyan? Sino po? Diba? Sabihin yung band po natin as a church, maganda yun eh. Close. Pero nawa, yung pagiging close natin with each other, binibear natin yung burden ng bawat isa, hindi yung nagsisiraan tayo bawat isa. Paano tayo magsisiraan bawat isa? Yung buhay niya, sinabi niya sa'yo yun, para pag-pray mo siya. Hindi para ipagsabi mo sa ibang tao. Di ba yung may kumpiyansa ka na kapag nagkwento ka sa isang kapatid, alam mong ipagpipray ka niya? Hindi yung nagdududa ka, teka, ingat ako konti lang ikikwento ko. Kasi kapag kinento ko lahat din alam na nila to. No? Our hearts should be knit together in love. Colossians chapter 2 verse 2. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Maayos, maganda mga kapatid, ng ating mga puso. Talagang napakasarap yung band ng mga kapatiran knit together. Ibig sabihin, alam niyo po, hindi tayo iba sa bawat isa, magkakadugo tayo dahil kay Kristo eh. You're bought by the same blood. I am saved and I am washed by the same blood. Kaninong dugo? Kay Jesus Christ. So tayo ay may connection, blood-related. Hindi man physically, medyo malayo na yon, pero by spiritual, dahil kay Kristo, meron tayong close bond with each other. Kaya nga ang tawag sa atin, brethren eh. Kapatid. Hindi tayo malalayo sa bawat isa. Pero kapag pinairal natin ang old man, diyan mangyari, lalayo yun.
So dapat, put off the old man, put on the new man. Kung meron tayong alam tungkol sa kapatid, kahinaan niya, problema niya, struggle niya, ipag-pray mo. At kung may maitutulong ka, tulungan mo. Amen. Kung wala kang maitutulong, tumahimik ka. Yun ang maitutulong mo. Kung wala kang maitutulong, pray lang. Romans 14:15. Kapit na. Romans 14:15. Again, you are in a church. I pray, ang expectation natin, the Word of God, ay maipipreach. Therefore, the Word of God, don't expect ng salita ng Diyos, bibabyhin tayo. Pero ang desire ng Diyos, mag-grow tayo. So, paano tayo mag-grow? Kailangan, minsan, even sa preaching, ma-chastise ka rin. Para mapalo ka, no? Mali pala yun. Makorek ka, mali pala yung ganun. Romans 14 verse 15, the Bible says, I know. Tama ba to? 14, 15. 15. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Again, bawat isang save, dapat itrato mo siya ng the best. Kasi namatay si Kristo para sa kanya. Gusto mo ba na itrato ka ng iba kagaya ng pagtrato mo sa iba? So we should treat others the best na itrato natin sila, ipag-pray natin, iluhod natin sa Panginoon. 1 Corinthians 8 verse 12. 1 Corinthians 8 verse 12. But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. At yun nawa mga kapatid, dapat tayo magiging careful. Dahil ang nagkakasala tayo kay Kristo. Ye sin against Christ. Now, let's talk about contentment for a moment. Pag-usapan natin ang contentment. Preacher, tanong lang po, bakit ang dami niyo pong trabaho? Bakit ang dami niyo pong pinagkakaabalahan? Okay, pag-usapan natin. From our recent trip, mga kapatid, sa Mindanao, marami sa atin aware that nanggaling po kami doon. Kami po ay nag-fly, nare-route nga kami. Punta kaming, Dipolog dapat kami lalapag. Pero nare-route kaming Osamis kasi po yung runway sira. So, doon kami sa Osamis. Nag-fly in. Mga kapatid, ang ticket po noon ay 5K balikan. Manila to Osamis or kahit Dipolog, 5K yung balikan with 20 kilogram baggage. Check-in. That's 5K. Pamasahe from Olongapo Victory hanggang Victory Pasay is 301. Times 2 kasi, di ba? Onward, backward. Grab, galing ng Pasay hanggang Naiya Terminal 3, 200 plus. Times 2 again. So, itotal mo na lang, consider na 1K na lang kamo, conservative, doon sa pamasahe sa land, papunta ng airport, pabalik dito sa atin. 1K. Plus 5K. 6K. Ilang araw kami doon? 11 days. So, yung 11 days na yun, mga kapatid, compute ko na lang as 4K. Napakaliit na nun kung ko-compute. Pero sabihin na lang natin, the whole trip is 10K. Preacher, buong trip na yun, 10K, sahod na yun isang buwan na. Exactly. Exactly. Saan kukunin yung pera para doon? Tama? Kung mayroong mga kapatiran na mag-aabot, purihin ng Diyos. Meron po. No? Salamat sa kanila. Sa kabutihan ng Panginoon. Pero if not, hindi po dapat mapigilan ang ministry ng Panginoon dahil lang walang magbibigay. Kundi kung may kakayanan at meron namang binigay ang Panginoon, why not? Gamitin natin para sa Panginoon. And that's what I am doing, mga kapatid. Hindi kasi libre po ang ministry.
Hindi libre na may aircon. Hindi libre na may gasolina ang sasakyan. Buti ko kung pinagpipray natin yan, bukas puno na yung gasolina, yung tangke. Hindi naman ganun. Kailangan merong papasok sa offering. Kailangan ganun. Tama po. That's the ministry. That's common sense. Now, hindi pa pwede na linggo-linggo, magpaparinig tayo. Sasabihin, mga kapatid, punta tayo sa ganun, no? Kailangan natin ng 20K. Baka naman. Hindi ganun. Bakit po? Kasi tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. We do not want you to be burdened. Now, if you want to be partaker, okay lang. Pero kung wala, okay lang din. Magpo-provide ang Panginoon. Nakukuha po? Now, hindi lang yun. Pag nag-street preaching, may expense yan, ha? Hindi libre yung bond paper. Hindi libre yung ink nun. Hindi libre yung merienda para sa mga young people. Now, kung meron ba kikihati para sa merienda, okay lang din. Kung wala, okay lang din. Bakit? Magpo-provide ng Panginoon. Nakuha po natin. That's the reason why I am working, mga kapatid, by God's grace. Bakit? Binigyan tayo ng kakayanan, hindi lang tayo upo maghapon. Binigyan tayo ng kakayanan, why not? Kung pwede naman tayo magtrabaho. Mataba, kailangan mabawasan. Go! No? In 2 Corinthians chapter 12, 2 Corinthians chapter 12, hindi pa po yan tapos. No? 2 Corinthians chapter 12, gusto ko po ipaunawa sa lahat. No? Verse 15, ito yung puso ni Paul. Tignan nyo sa kanila, ha? 2 Corinthians 12:15. And I will very gladly spend and be spent for you. Yan ang heart. Sabi ni Pablo, kung kailangan ko gumastos sa inyo at mismong siya gagastusin na. Paano yun? Pagod, oras, di ba? Ano sabi niya? I will very gladly. Mga kapatid, itong mga young people na ito, nung sinisimulan namin na mag-street preaching, alam ko every week, hindi ko nga alam kung napipilitan lang sila, pero nahihiya talaga sila. Alam ko yun. Pero ini-encourage lang sila, tuloy lang tayo, tara, preach tayo doon, tara, bigay tayo doon ng tracts. Salamat, nung November, di ba? 2 taon na nilang ginawa, wala ako ng 2 November November 1. So nagkukusa na sila pumunta doon. Ako, masaya ako, wow. Di ba? Kukusa sila. Di ba? Pero hindi nagsimula yung ganun. May kailangan na mag-labor para sa kanila, i-encourage sila na ito ang normal na ginagawa ng Kristiyano. Na ganyan dapat ang pag-ibig sa kaluluwa. Hindi yan automatic na overtime lang, marunong mag-preach sa daan at matapang na sila. Hindi po. May mga time na magsalita ka na. Ganun lang, walang masabi, hindi lumalabas yung words. Pero, mga kapatid, patience lang. Bakit? Sa tamang panahon, ang Panginoon, gagamitin din sila. Papurihin ng Diyos. Nagkukusa sila pumunta sa mga ganon. Amen? At hindi libre bago dumating doon. Nilibre mo na mga lugaw yung mga yon. Nilibre mo na mga, di ba? Pero, nagpapabayad ba tayo sa ganon? No. Ayun ang sabi ng verse, I will very gladly spend. Masaya ako, mga kapatid. Dapat masaya tayo. Kung ating gagastusan ang kapatiran, purihin ng Diyos. Hindi yan, parang malulungkot ka. Ano ba naman yan? Walang return on investment. Hindi ganoon. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, binibigay natin kung anong meron tayo sa Panginoon, hindi dapat ang isip natin ganoon. Ano ba na? Ano ba yan? 1 taon na. Wala pa rin. Wala pa rin. Di pa rin nagbabago. Ganon din, hindi ganon. Sa biyaya po ng Diyos, biniyayaan naman po tayo ng mind na kayang gumawa ng mga complicated na mga bagay. Sa palagay ko lang. No? At binigyan din ako ng mga magulang to guide me. And to that, I could ask no greater. Hindi ako nagre-request sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng mas magandang nanay. Hindi ganun. Di ba? Mas bruskong tatay. Hindi ganun. No? Hindi po tayo nag-aas na ganun kasi
Kontento tayo sa binigay sa atin ng Panginoon at yan talaga yung gusto ng Panginoon na magkaroon ako. Hindi na ako naghahanap na kung sino pa. That's what God gave to me. And I am forever thankful. Hindi man lang ako thankful nung bata ako. Rebelde. Pero ngayon, thankful ako. Amen? And as such, desire ko rin na i-honor sila. Alam niyo pong honor, hindi lang yung basta ginagalang mo. Nagbibigay ka rin. Pero hindi out of obligation, but out of love. Honoring. Hindi obligado. Ay, magbibigay kasi obligado ako. Kaya iba, na-stress. No. Kapag magbigay ang isang anak sa kanyang magulang, requiting lang yun. Ano bang masama doon? Buong buhay mo, pinalaki ka, nung wala ka pang lakas, inaruga ka. Ano ba man lang yung makapagsukli ka lang ng kahit kukunti sa pag-ibig nila sa iyo? Mali ba yun? Tama yun. That's honoring. Mga kapatid. It is a privilege to honor one's parents. Kaya sabi ni Ephesians 6, 1-2, ito sa ulo na ng iba pero hindi ina-apply. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama daw yun. Magsumunod sa magulang, tama daw pala yun. Tama po. Kasi ang isip ng marami, ay, malaki na ako, marami na ako na pag-aralan. Ha? Kung marami ka na pag-aralan, dapat natutunan mo na magulang, napakahalaga sa buhay mo. Napakahalaga sa buhay ko. Anong sabi niya sa verse 2? Honor thy father and mother. Hindi yung kapag birthday, na-stress ka pa. Magre-regalo na naman. Gastos na naman yan. Paano kaya kung ganun inisip sa'yo nung nangangailangan ka ng gatas? Gastos na naman yan. Wag na lang. Di ba? Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. At dahil nagtatrabaho ko, yun din po yung aking nagagawa din. Naintindihan niyo po? Now, hindi kami mayaman. Kung tingin nyo dun sa bahay ay mayaman, dahil mayaman yung nagbigay. Pero yung mga tumanggap, hindi. No? Pero we are not rich and wealthy. Kahit sa aming mga pagmamayari namin, we are not rich and wealthy. Merong mga gamit, merong mga equipment, merong mga kasuotan, purihin ng Panginoon. Yung iba doon, o bigay ni. Oh. Yung iba doon, UK. Diba? Yung iba doon, bigay ng tita. Ganun. Kung may mabibili man kami, iilan lang yun. Iilan lang yun. Pero you could watch our lives, pwede mong panoorin yung buhay namin kung anong meron kami. At masabi mo, ito na ba yung sobrang yaman? You couldn't say that. Mga kapatid. Now, I am blessed na yung aking work ngayon, kasi yun naman na yung dati kong boss I have the ability to ask kung gusto ko umalis, gusto ko hindi pumasok, pwede. Kasi may pag-uusap kami noon, previously. Mga kapatid, the ministry, just to say, the ministry, hindi po siya libre. Merong cost, may expense, mga kapatid. Pero masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Masaya tayo na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Di man yun mabilang ng iba, hindi man yun makita ng iba, okay lang. Kasi sa Diyos naman tayo naglilingkod. By the way, meron tayong isang listener sa online. Sabi niya, Preacher, magta-tights ako. Baka naman ako tights. Sinandan ko ng link. Oh, sige, panoorin mo muna to. Yung pinrich ko yung grace giving. Panood niya. Pero after nun, nagbigay pa rin siya. Hindi nag-a-attend sa church natin. Taga Nueva Ecija yun. Pero, tataka naman ako, nagpapadala. Siguro, dahil na-appreciate niya ang truth. Siguro, dahil naintindihan niya, gusto niyang makatulong sa gawain ng Panginoon. Amen?
We should be content. And contentment by using our resources for the work of the Lord. Kung meron tayong magandang income, praise God. Diba? Communicate. Ibig sabihin, paggamit natin. Give to the work of the Lord. Maring magtatanong ka, Preacher, pwede ba mag-tithes? Ba, sino nagbabawal sa'yo? Tithes is just measurement, 10%. Okay. Ano ba ang teaching natin? Sa Diyos lahat Amen. Sa Diyos lahat. Now, kung ang pasya ng iyong puso or yung iyong measure, yung iyong measure ay 10% ay bibigay mo kada buwan, purihin ang Diyos doon. Diba? Gusto mo pa nga double tithe Gusto mo pa triple tithe. Sino nagbabawal sa'yo? That's liberty and that is grace. Hindi po, bibig sabihin ng grace giving na as little as possible. Hindi ganun yun. Kasi pag ganun ang ating thinking, ang tanong na lang doon ay, saan napupunta ang pera natin? And hindi naman tayo pulis na, saan ko gumastos? Pati nga resibo. Hindi ganun, mga kapatid. Tayo ay malaya lang. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. At kapag tayo mas lalo naging spiritual, mas lalo natin natutunan sa salita ng Diyos, I believe, hindi tayo pagiging madamot nun. Hindi tayo pagiging pagdamutin ng bagay na yun. Kundi tayo ay maghanap ng paraan. Paano ba ako gagamitin? Paano ba ito makatulong sa church? Ano bang pwedeng gagawin? Ano bang pwedeng contribute? 1 Timothy chapter 6. Malapit na po tayo sa dulo nito. Amen. Lahat na na-touch natin. Amen. 1 Timothy chapter 6 verse 17. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Ang sabi niya, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Nakakaluwag tayo sa buhay? Amen. Praise the Lord. Pero saan daw tayo magtiwala? Hindi sa uncertain riches, kundi kanino? Sa buhay na Diyos. That they do good, that they be rich, saan dapat? Good works. Ready to what? Distribute. Willing to what? Communicate. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come that they may lay hold on eternal life. Preacher, anong stand natin sa giving? Giving. Anong ibig sabihin? Preacher, bigay ka. Ilang porsyento? Preacher, gusto mo 100? Gawin mo. Sino nagbabawal sa'yo? Gusto ko lang preacher 10. Nasa sa'yo. Hindi gusto mo 10. Gusto ko lang preacher 1. Nasa sa'yo. Baka puro candy binibili mo. Kaya 1. Di po ba? Ibig sabihin, may kalayaan tayo doon No? Pero, sabi nga ni Evangelist ito, ang spiritual na tao, giver yon. Tiyak yon. Kung ang tao ay wala pa daw siya nakita na spiritual na hindi nagbibigay. Maraming may mga nagbibigay na hindi spiritual. Pero ang spiritual, nagbibigay yun. Bakit? Alam niyo po, bakit ba? Saan nagmula yung pera? Hindi sa puno. Of course. Ang pera, mga kapatid, pinagtrabahuan yun. Tama? May lakas, may talento na ginugol para ang kapalit ay salapi. Economics. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, ibig sabihin lang din nun, binigay mo yung lakas mo. Binigay mo yung oras mo. Kasi pinagtrabahuhan mo yung salapi na yun. So when we give, nagbigay tayo, hindi lamang, ibig sabihin lang, sinasabi din natin, Lord, salamat, binigyan mo ko ng lakas. Salamat, binigyan mo ko ng time para magawa yung bagay na ito. Now, isa sa kinukure ng pagbibigay din, mga kapatid, ay yung covetousness. Why? Tayo magiging mayabang na, ay kami dito, walang tithes. Ganun. Ang ibig sabihin niya pala doon, kami dito di nagbibigay. Masama yun. At masamang testimony yun. No? Okay lang, maparatangan ka ng kung anong ganyan, pero dapat tayo givers. Bakit? Kasi doon din nakikita ng ating puso, ating buhay, nilalaan natin sa gawain ng Panginoon. Preacher, estudyante pa lang ako. Estudyante ka pa nga lang, di ka makapagbigay. Pag trabaho ka, di ka rin magbibigay. Sure yun.
Preacher, 100 lang yung ano ko. Allowance ko. Buti nga ikaw, 100 na eh. Tama? Kaya mo magbigay. Kung kaya mo nga bumili sa Shopee. Kung kaya mo nga bumili sa kung saan-saan ng pagkain. Araw-araw. Kaya mo rin magbigay sa Panginoon. Tama? Maganda po, encourage maging yung mga bata na magbigay. Kasi pangit na trait yung madamot. Amen. Diyan pa po ba kayo? Ang tanong, ito bang verse na binasa natin, Bible? Bible pa rin. Akala ko, preacher, ang Bible lang, rightly dividing, before the cross, after the cross. Hindi po, mga kapatid. Bible yan. Lahat yan, Bible. Ngayon, hindi po tayo namimilit. At di rin tayo nagsasabi na, kapag di kayo nagbigay, puputulin ng Diyos ang inyong paa. Walang ganun, mga kapatid. Pero ito, kung ikaw naiintindihan mo ang gawain ng Panginoon, na gawain ng Panginoon yun, saan mo ilalaan yung pera mo ngayon? Kung nilalaan lang natin para sa sarili natin, hindi natin naiintindihan yung doctrine na ito. Na dapat mag-contribute tayo para sa edification ng body. Amen. Salamat. At yung kisame natin dito, maayos na. Tama. At least medyo malamig na ngayon, di ba ka nagpapasalamat? Gusto nyo ba, yung init na init tayo para tayong mga basang sisiw, kada linggo? Di ba yung okay yan, yung may ganyan tayo. Salamat, at least makaupo ka na maayos at mapreachang ka ng maayos. Hindi ka irritable. Sabol lagi. Kasi kapag mainit, di ba? Init eh. Pero kapag ganyan, marinig mo ng maayos. Wala nang excuse. Marinig mo lahat. No? Mga kapatid, we are approaching our church anniversary. Hindi po madali yung tinahak natin para makarating tayo sa araw na ito. Purihin ng Diyos na na-preserve ang bawat isa po sa atin. Namatay si Kristo para sa iyo at para rin sa akin. Parte tayo ng parehas na katawan. Mahalin natin ang bawat isa, magpasan tayo ng mga burden ng bawat isa, tulungan natin ang mga kapatiran kung kaya natin. Amen. Kung meron tayo, kung nakagagaan tayo sa buhay, well-off tayo, purihin ng Panginoon, gamitin din natin para sa Panginoon. Huwag tayong maging covetous. Huwag tayong maging mapag-imbot. Huwag tayong maging madamot. Dapat tayo ay maging believers and doers. If we believe we are in the truth, ipakita natin. Philippians 1:27 will end. Philippians 1:27 and we will end. Last verse, the Bible says, only let your conversation be. Yung pamumuhay daw natin, ano dapat maging? As it becometh the gospel of Christ. Consistent dapat yung buhay natin sa death, burial, and resurrection. Paano, preacher? Patay na tayo sa kasalanan. Nalibing na tayo. Dapat mabuhay tayo in newness of life. Put off the old man, put on the new man. Dapat ang ating pamumuhay as it becometh the gospel of Christ. That whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind. Hindi natin kaya yan sa lakas natin, mga kapatid. Hindi natin kaya ito sa sarili nating kakayanan. Magagawa lang yung one mind sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pagitan ng pag-yield ng bawat isa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sapat tayo daw, one mind, striving together for the faith of the gospel. Kaisa ka ba sa gawaing ito? Involve natin yung sarili natin. Amen. Paggamit tayo. No? Kung may kaya tayong i-contribute, hindi lang naman pera ang pwede i-contribute. Oras, panahon, amen, talento, paggamit natin sa Panginoon. Bakit po? Aanhin natin yan. Maging abo lang din. Aanhin natin yan. Iwanan din natin yung sanlibutan na ito. This world is not our home. We're just a passing through. Let us pray. Lord Jesus, thank you po sa pagkakataon na ito. Inyong binigay po sa amin. Maybe your word ay sharp. And it touches different areas of our lives. While I am studying this, ako, Panginoon mismo, ay burdened
for the state of this church. Lord, preserve niyo po kami. And I pray na even sa mga children and to the grandchildren, they will still have a church na naniniwala sa iyong salita, pinipreach ang nakalagay dito, at ina-apply ang nakasaad dito. Huwag nawa na kami ay maging hearers lang. Dumami yung alam sa Bible, pero walang application. Challenge each and every one of us. We are given liberty, hindi para gamitin sa flesh, but by love, serve one another. We are part of the same body. We are members one of another. Ipaunawa niyo po sa amin, Panginoon, ng bawat isang miyembro sa inyo ay mahalaga at ayaw niyo ng kahit isa ay mapapahamak at masisira ang buhay. Kundi gusto niyo po na through the church, which is the pillar and the ground of the truth, mag-proceed ang reproof, correction, rebuke, instruction in righteousness. I don't know kung papaano ka kumilos sa puso ng bawat isa ngayong umaga. But Lord, I pray, kung mayroon pang hindi nakatitiyak ng kaligtasan, mayroon pang hindi sumampalataya kay Kristo Jesus bilang kanilang tagapagligtas, na i-deal mo sila, O Diyos. Let them realize their need of a Savior and their problem, which is sin. You are our Savior. At sa amin namang mga ligtas na, hamunin niyo po kami. Panginoon, pakiahon niyo po kami sa aming kalamigan. Pakiahon niyo po kami sa pagiging kritikal. Pakiahon niyo po kami sa pagiging lousy. Pakiahon niyo po kami mula sa aming pagiging mayabang. Pakiahon niyo po kami, Panginoon, sa pagiging matigas na puso. At Lord, palambutin niyo pong tunay para makapag-receive kami ng salita mo. At kapag natanggap po namin, ay pasalamatan ka namin dahil may pakiramdam pa kami at pwede pa kaming mababago. Salamat, Panginoon. Lord, sa'yo po namin ibinabalik ang lahat. Ikaw ang mag-bless ng fellowships, even mamaya sa second service. Wala po kaming ibang pasasalamatan ng luwalhatiin, kundi ang inyong pangalan, sa pangalan ng tanging Panginoong Hesukristo. Amen and amen.